disorders people, kailangan alam mo yung sakit, madali lang naman yung mga mechanism nila. So, the disease, their mechanism, and the laboratory results. Okay? Now, supposedly, yung laboratory results, pag-uusapan nyo siya sa lab. Okay? Kasi, ah, ah, yun talaga yung take ng thyroid function. Pero ang gagawin ko, pag nabigay ko na yung overview ng mga sakit, magdi-discuss na din ako ng mga laboratory result. Okay? Ngayon, if may hindi ako mababanggit, lahat ng yon ay ilalagay ko sa reviewer nyo na mare-receive nyo bukas. Okay? Kasi sobrang dami nito guys and hindi parang ang imposible kasi na ma-discuss ko siya lahat. Okay na ba yan? Heart na may sparkle nga, kung okay na sa iyo yun, na with the limited time that we have, gagawa na lang ito ng reviewer, aralin mo na lang siya para makapag-prepare ka this coming Thursday. Okay, great. Sige, so lahat tayo dapat nandito na ha, sa clinical assessment of thyroid function. Sige. So, paano ba yan, sir? First of all, you need to understand na your uh yun. You have to understand na your, let's say, your thyroid hormones, meron siyang what you call this? Wait nga, naliligaw ako. Wait lang, wait lang. Guys, naka-share ba yung screen ko tas nakikita niyo yung textbook? Okay, so nandun ako sa overview na. So, ang idea guys, kasi with regards to your thyroid diseases, very common siya. Kaya gano'n na lang yung emphasis natin sa para ma-discuss yung thyroid hormones. Mapapansin niyo yan 'pag nag-i-intern kayo, maraming endocrine disorders pero palagi ang dumadating na request sa'tin ay, thyroid hormone measurements. Now, ang first clue of course for the assessment of thyroid function is abnormalities with your thyroid hormones in relation to their function. What do you mean by that, sir? Simple lang naman. Kung ang thyroid hormones ay responsible para i-regulate ang metabolism, so excess thyroid hormones, excess cardiac output, excess cardiac output and excess heat production, mabilis na metabolism, tapos kapag deficiency ng thyroid hormones naman, yung kabaligtaran. Mabagal na metabolism, mabagal na cardiac output, so on and so forth. Now, sa thyroid diseases, guys, marami tayong terms na ginagamit. And for most of the time, especially sa board exam nyo, tinatanong even itong mga simpleng mga terms na to. Okay? So, mag-start tayo dun sa, what you call this? If you are a normal individual, ganun lang kasimple, big sabihin, nung mineasure yung thyroid hormones mo, tapos wala kang manifestation ng metabolic process or hypometabolic process, ang tawag sa'yo ay euthyroid. Yun lang ang ibig sabihin ng euthyroid, guys. Isa kang normal individual by virtue of thyroid function. Okay? Now, sa lahat ng endocrine disorders, guys, meron lang tayo palaging hypo or hyper. Hypo, hypersecretion, meaning to say overproduction ng particular na hormone. Tapos kapag naman hyposecretion, underproduction ng particular na hormone. Ang problem guys, sa thyroid uh, disorders, marami tayong ways para i-classify siya. So, ganito ko siya nile-layout na. First, alam mo kung anong tawag sa isang taong normal in by virtue of thyroid function, euthyroid. Now, ano naman daw yung mga possible na classification ng thyroid disorders? First of all is endogenous and exogenous.
Pag sinabi nating endogenous thyroid diseases, most of the time, it is associated with plasma constituent already present in your patient. Come again, sir, pag endogenous thyroid disorder, ibig sabihin daw, ang tinutukoy daw natin dito is mga thyroid diseases wherein ma-observe mo in their plasma, merong over-secretion ng something. In this case, mga autoantibodies. Okay? Now, lagyan nyo ng maliit na mental note na majority ng thyroid disorders ay endogenous. Come again, sir. Majority of your thyroid disorders are endogenous. What do you mean by that, sir? Palagi, mamaya sa mga magiging discussion natin ng diseases, palagi merong autoantibody na present sa isang patient nyo, na lalo na sa mga common thyroid disorders. Ayan. And then secondly is, so second classification, so yung counterpart ng endo is yung exogenous. Ayan. So, the name will tell you everything, no? First, due to, let's say, some form of medication, example ay mga drugs, pwedeng magkaroon ng hypo or hyperthyroidism. So, ganun lang naman. Sumunod na term, in relation to euthyroid, ibig sabihin, kino-compare natin yung mga tao sa pagiging euthyroid nila. Kapag meron kang overt thyroid disorder, come again, sir, pag meron ka namang overt thyroid disorder, simple lang naman, meron kang abnormal na results, tapos meron kang signs and symptoms. Come again, yung kabaliktaran ng euthyroid is overt. Pag sinabi nating overt, abnormal na result, tapos merong signs and symptoms. Okay? So, euthyroid is merong inverse relationship sa overt. Ngayon, etong subclinical, yan yung tinatanong sa board exam. Baka malito ha, so i-explain natin. Kaya siya tinawag na subclinical, ibig sabihin nun is below laboratory detection. Come again, sir? Kaya sinasabi nating subclinical, below laboratory detection. It means, guys, na even though you may already have the condition, hindi pa siya nagre-reflect sa laboratory result. Come again, kaya siya tinawag na subclinical. Even though you may already have, ibig sabihin, kaya I'm being careful, no? Kaya siya may kasi pwedeng meron or wala ka pang symptoms. Even though you may already have the disorder, hindi pa siya nagre-reflect sa laboratory result. Okay? Sana nakukuha niyo yung story na kaya ganun kalaki ang participation ng lab sa identification ng thyroid disorders kasi nagre-rely tayo mostly sa laboratory results para masabi kung merong thyroid disorder or wala. Okay po? Thumbs up kung na-gets mo yung idea na yan, guys. Sige. Ayan. Hindi ko makakalimutan yung subclinical na yan kasi tinatanong siya palagi, no? Ganun na lang yung emphasis. Okay. In relation to the origin of thyroid disorder, meaning to say, kung sino yung naka-encounter ng problem, meron tayong tatlong terms na ginagamit. Primary, secondary, saka tertiary. Alam na natin yun, no? Come again, sir, in relation to what organ may have suffered from dysfunction, merong tayong tatlong klase ng thyroid disorders. Primary, kapag ang may disorder is the thyroid gland. Secondary, kapag ang may disorder is the pituitary gland. Tapos tertiary, kapag hypothalamus. Okay. Now, yung primary, secondary, saka tertiary, pwede pa siyang hatiin sa dalawa. Okay? So, sir, yung primary, secondary, saka tertiary, pwede pa siyang hatiin sa dalawa. Ano, sir, yung, so ano yung dalawa na yun, sir? Yung dalawa na yun is central saka peripheral. Come again, sir. So, yung mga thyroid disorder, yung tatlo daw, primary, secondary, saka tertiary, pwede mo daw siyang hatiin pa sa dalawa. Ano yun? Central saka peripheral. Actually, maraming terms na ginagamit dyan, pero madali lang naman maintindihan.
Kapag sinabi nating central thyroid disorder, it pertains to secondary saka tertiary thyroid disorders. Come again, sir? Kaya siya tinatawag na central kasi central nervous system. Nasaan ba ang hypothalamus tsaka pituitary gland? Nasa central nervous system. Diba? So, yung secondary tsaka tertiary, kabilang siya sa central. Meanwhile, yung peripheral, yun naman yung kilala natin na primary. Okay? So, primary, peripheral, secondary, tertiary, central. So, ganun lang. Now, pupunta na tayo sa mga tests. Okay? So, since alam mo na siya, yung mga terms na ginagamit, pupunta na tayo sa mga tests. Now, for the clinical assessment, laboratory assessment of your thyroid function, meron tayong ginagamit na, ilan ba yan? 1, 2, 3. So, ito yan na. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang siya 5. So, pasuyo. Ano yung mga test na ginagamit para i-assess ang thyroid function? Yang limang yan, so TSH, FT3, FT4, total T3, tapos total T4. Now, dadagdagan ko ha, ano-ano pa yung ibang mga test, sir? Kasama din po dyan ang reverse T3. Though, nabanggit ko na sa inyo, nowadays hindi na siya ginagamit. I-discuss ko lang for the sake of this being the lecture. Reverse T3. Ano pa, sir? Thyroid releasing hormone. Ano pa? Sir, yung measurement natin ng thyroglobulin, na-discuss na natin yan previously na. Measurement ng thyroglobulin, tapos yung measurement ng thyroxine binding globulin, yung measurement ng thyroxine binding prealbumin, tapos yung measurement ng thyroxine binding albumin. Okay? Come again, sir. So currently, nagme-measure tayo ng 9 na test para mag-diagnose ng thyroid disorders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ano nga ulit to, sir? Pinag-usapan na natin last meeting, thyroxine binding globulin. Ito ay yung prealbumin, thyroxine binding prealbumin, tapos ito yung albumin, thyroxine binding albumin. Okay. So, bago tayo mag-proceed sa mga disorders themselves, kailangan muna natin ng quick review dito. Okay? Although, na-discuss ko na to last week, i-reiterate ko lang ha, so mabilisan lang. I-note nyo na lang yung mga sasabihin ko na kasi yung ayun nga, na-discuss ko na siya last week. Kaso, I doubt kung natatandaan nyo pa siya. So, kasi magko-correlate tayo ngayon, kaya dapat makasabay kayo. Okay? So, start tayo sa thyroxine or your T4. T4, thyroxine. Now, guys, ganito yun sa practice ha. So, baka makinig kayo maigay kasi baka ma-encounter nyo to, especially kasi lahat kami naka-encounter nito. May encounter nyo talaga to. In practice, may mga doktor na sa request nila, lalagay lang nila T4. Hindi nila i-emphasize kung yan ba ay total or yan ba ay free. Okay? Ulit. Sa laboratory request na marireceive nyo, pag nakasulat T4, hindi i-emphasize si doc kung iyon ba ay total or free. Kasi ang nomenclature, kapag free, FT4 yon. Tama ba? Tapos kapag total, TT4 dapat yun nakalagay. Ayan. In practice, kapag si doc ang sinulat niya ay T4, it is assumed na total yon. Okay? Kasi kung FT4 yung tinutukoy ni doc, ilalagay niya yon as FT4. Nakukuha niyo ako, guys? Thumbs up nga kung nagigets niyo yan. Thumbs up nga kung nagigets niyo yan. Okay, sir. So, ibig sabihin, sir, pag T4 lang yung nakalagay sa request, i-assume ko na total yon. Oo. Okay? So, ganon. Ganon din sa T3, ha? Ayan. So, ngayon, in-emphasize, so, nandun ako sa T4, which is your thyroxine. So, simple lang naman.
This is the principal secretory product. Ini-highlight ko ha. Principal secretory product, meaning to say, siya yung pinaka-abundant, di ba? Siya yung pre-hormone, ano pa sir? Panote ha, lahat ng T4, they all came from your thyroid gland and thyroid gland only. Come again, sir, all circulating T4 originates only in the thyroid gland. Na in contrast to T3 na pwedeng na nanggagaling, yung majority ng T3 ay nanggagaling sa T4. Okay? So, ano pa sir? Your T4 serves as a good indicator for the thyroid secretory rate. Come again, sir. T4 serves as a good indicator of thyroid secretory rate or secretory function ng thyroid. Correlated siya sa T4. It makes sense kasi ang ina-expect mo, marami ang T4. Okay? Now, ano pa, sir? The interpretation of T4 is in conjunction with your thyroxine binding globulin concentration. Come again, sir. Yung interpretation daw ng T4 is in conjunction with thyroxine binding globulin concentration. Ibig sabihin, bago mo siya i-interpret, titingnan mo muna kung mataas or mababa yung binding globulin. Okay? So, ibig sabihin ba nun guys, may mga sakit na nakakapagpababa ng TBG, kaya makakapagpababa din ng T4? Yes or no? Yes. Yes. Pag-uusapan natin yun mamaya. Okay. So, susunod ay T3. What's up with your T3? Pag T3 naman, so less tightly bound sa mga plasma proteins. Come again, sir. Lagi ko dito, less tightly bound. Ibig sabihin, hindi siya ganun ka unlike before na i-consider mo pa yung binding globulin, eto hindi na. Okay? Kasi nga hindi siya gaanong nagre-rely sa thyroxine binding globulin. Okay? Siya yung most active. Ayan. Ano pa? Sir, pasuyo ha. Board exam question. What thyroid disorder is most commonly associated with T3 thyrotoxicosis? Come again, sir. What thyroid hormone is let's see, exhibits the highest correlation with your T3 thyrotoxicosis? Alam ko, medyo no-brainer pero T3 nga di ba? T3 nga yung pinag-uusapan natin. So mamaya kapag ang pinag-uusapan ay T3 thyrotoxicosis, it makes sense ano yung una mo titingnan, values ng T3. Okay? Now, so andun ka. So madali lang naman. So dun tayo sa mga free forms. Pagsasamayin na natin. Paanong free forms, sir? FT3 and FT4. Sa mga laboratory request, in practice, mapapansin nyo yan, bibihira yung mga doktor na nagpapameasure lang ng FT3 lang or FT4 lang. Palagi silang magkasama. Okay? So, ang idea kasi nito, ganito yung story ha. Diba? Para magkaroon tayo ng T3 and T4, kailangan muna natin ng TSH. Tapos, bago magkaroon ng TSH, meron mo ng TRH. Diba? So, ganun yung story. Ano bang pakialam ko doon, sir? Ang idea, si TRH, guys, kapag na-release siya from the hypothalamus, yes, marirelease si TSH, pero possible din na ma-release si growth hormone saka si prolactin. Tama again, sir? Ang function ni, di ba, si thyrotrophin releasing hormone, pag na-release daw from the hypothalamus, oo, marirelease si TSH, pero
In reality, nare-release din talaga si growth hormone tsaka si prolactin. Okay? Ngayon, ang idea, so nung na-release si TRH, na-release si thyrotrophin release, si thyroid stimulating hormone ni pituitary, magre-release ngayon si thyroid ng T3 and T4. From T3 and T4, magkakaroon ka ng FT3 and FT4. Tama? Ang idea, pag nandito na tayo sa level na to, pag mataas na ngayon ng FT3 tsaka FT4, masasense na yon ni pituitary. Ang gagawin ni pituitary ngayon, since alam niya na tumaas na si FT3 tsaka FT4, i-inhibit na niya yung secretion ng dalawa. Okay? So ano lang talaga yung nag-i-stay sa blood? Pag mataas ang FT4 tsaka FT3, puro thyroid-related hormones lang. Okay? So ganun yung idea, no? So para sa mga naligaw, papasimplahin natin, si TRH pag na-release, lalabas si TSH, growth hormone and prolactin. Due to the release of TSH, magkakaroon ka ng T3 and T4, kaya magkakaroon ka ng FT3 and FT4. Yung mataas na FT3 and FT4, yung magiging signals kay pituitary para alisin niya yung dalawa kasi hindi naman kailangan. Alright? Thumbs up nga ako, nagets nyo yun, guys. Okay. Okay, so ngayon, dun tayo sa mahalagang part ng story. Dun tayo sa mahalagang part ng story, which is yung relationship ng FT4 tsaka TSH. Kasi dun tayo napunta. Ibig sabihin ba nun guys, kapag mataas pala yung TSH, mataas na yung si FT4, kaya bumababa si TSH. Guys, mula ba dun sa story na yun, nagmula yung kaya kapag tumaas si FT4, dapat nang bumaba si TSH? Yes. 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 Sabi natin, sobrang sensitive nung TSH sa levels ng FT4. So, ayan. Now, dun na tayo sa mga less common na test, which is yung reverse T3. Although na-explain ko na din sa inyo before, i-reiterate ko lang ha. Reverse T3 is the inactive, meaning to say wala siyang biological function. Now, ano pa? What condition is associated with increased reverse T3? Come again, sir? So board exam question, what disorder is associated with increased reverse T3? Ang sasagot nyo po is, pasuyo ha, euthyroid sick syndrome. Euthyroid sick syndrome. Euthyroid sick as in may sakit, syndrome. Also known as non-thyroidal illness. Non-thyroidal illness. The name will tell a lot. Ayan. Now, susunod is si TRH, thyrotrophin releasing hormone. Now, pasuyo ha, ang hindi nyo to ma-encounter in practice, like bibihira tayo mag-measure ng TRH. Pag tinanong kayo sa board exam, what is the main purpose of measuring TRH? The measurement of TRH is in order to classify thyroid disorders in between primary, secondary, and tertiary. Yun lang. Come again, sir? So, bibihira daw kayo mag-measure niyan sa lab. Pero when and if magme-measure kayo ng TRH sa laboratory, para saan daw yun? Para malaman mo kung primary, secondary, tertiary. Master na natin yun. Diba? Like, bago pa tayo mag-umpisa, nakuha nyo siya kaagad. So, good for you. Now, susunod is yung thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. Board exam question. Most important test. Most important test. TSH. Most sensitive. TSH. Most reliable. TSH. Sana nakukuha nyo kung saan papunta yung usapan.
Pinakamahalaga, pinaka-sensitive, pinaka-reliable. Pero hindi siya specific. Okay? Nakikisuyo ha. Most important, sensitive, reliable, pero hindi siya yung pinaka-specific. It makes sense kasi nagre-react siya palagi kung hyper man or hypo. Tama ba? Yes. Oo nga no, sir. So, ibig sabihin, sir, ang goal ko pala, i-determine kung hyper or hypo. Opo. Okay, so, dun muna. So, dun na tayo sa, I think, na-describe ko naman na siya lahat. So, ilalagay ko na lang guys sa handout niyo yung ano ha, yung mga binding globulins na na-discuss ko naman na din yan before. Okay. So, bago tayo mag-umpisa sa usapan ng thyroid disorders, kailangan muna nating alamin yung isa pang part ng story which is autoantibodies. Bakit? Sir, alam ko na yung mga test. Kasi nga, when it comes to your thyroid disorders, palagi na lang merong autoantibody. Okay? So, eto na ha. Eto na yung huling discussion ng basic pa bago mag-identify ng disorder. Simple lang naman. So, lahat ng autoimmune thyroid diseases, nakalagay dyan, most common cause daw ng autoimmune thyroid disorders, for example, yung Graves, which is hyper, Hashimoto's, which is hypo, they are characterized by the presence of autoantibodies. Take note mga females ha, kasi itong mga autoantibodies na to, mas common palagi sa mga females. That tells a lot. So, ngayon ang usapan, merong dalawang klase ng autoantibodies that can cause either hyper or hypo. Ano yung dalawang type ng hormones ng autoantibodies na yon, sir? Stimulating tsaka blocking. Okay? So, meron daw kayong mga autoantibodies. So, pasuya ha. Meron daw kayong mga autoantibodies. Ang tawag nyo doon ay, ah, sige. Nahihirapan lang ako mag-explain kasi hindi pala natin to ni-review. Guys, ganito yung usapan na halimbawa, meron kang thyroid gland. Halimbawa, meron kang thyroid gland. Ayan, mukhang ngipin. Bago siya mag-release, ganito ha, bago siya mag-release ng T3 tsaka T4, kailangan niya muna ng TSH na manggagaling sa pituitary. Hindi yan balls ha, pituitary yan. Di ba may anterior yon tsaka posterior. Baka baka naman, baka napakadumi ng isip mo. Di ba ganyan itsura ng pituitary? So ayan, may balls nakakagatin, ay charis, may mukhang balls na magsisikret ng thyroid stimulating hormone, tapos pupunta siya sa, sa sorry, di ako fine arts sa medtech ako. Pupunta siya sa thyroid gland. Si thyroid gland, bago niya ma-interpret ng yung message na no shit, kailangan kong mag-produce ng T3 and T4, kailangan muna may receptor. Okay? May receptor. Ayan, yun yung bida sa storyang ito. Sige. Ngayon, so ganito ha, kasi baka kayo ay marami yung sinalilito dito kasi gawa nung terms. Papasimplihin natin. Ibig sabihin, bago mag-respond si thyroid, kailangan yung TSH magkaroon muna ng successful interaction dun sa receptor. Diba? Ngayon, yung mga autoantibodies na may kinalaman sa thyroid disorders, collectively, ang tawag natin sa kanila ay eto, tsaka eto. Ayan. Ano yan, sir? So, eto ay thyroid stimulating hormone receptor antibodies or simply TR antibodies. Ulit. TSH receptor autoantibodies. Ayan. Pasuyo.
Ibig sabihin ba nun, yung mga autoantibodies, merong interaction sa receptor na nasa thyroid gland? Uy, meron. Meron. Ngayon, meron silang dalawang effects. Kapag yung mga autoantibodies na 'to nag-bind dun sa receptor tapos mas tumaas yung secretion ng T3 tsaka T4, ang tawag niyo dun ay stimulating. Tapos kapag naman yung mga autoantibodies na 'to nag-bind sa receptor tapos hindi nag-release si T3 at si thyroid ng T3 and T4, ang tawag niyo dun blocking. Nakukuha niyo yung idea? Nakukuha niyo yung idea? Ibig sabihin ba nun kapag stimulating puwedeng mag-cause ng hyperthyroidism? Uy, 'di ba? Parang kinikiliti niya yung thyroid na mag-release ng T3 and T4, 'di ba? Kaya ang tawag mo sa kanya ay thyroid stimulating immunoglobulins. Ay, thyroid stimulating immunoglobulins. So nakalagay na diyan yung function na kaya niyang i-mimic yung function ni TSH. Kaya kapag nag-bind siya dun sa receptor na nasa thyroid, si thyroid magpo-produce ng excessive T3 or T4. Ano tawag natin doon? Thyroid stimulating immunoglobulins. Ang nagiging sakit ay hyperthyroidism. Diba? So, guys, yun yung exact mechanism ng Graves' disease. Ayan, yun yung exact mechanism ng Graves' disease. So, hindi naman nare-release si TSH, pero dahil meron kang autoantibodies na ginagaya si TSH, ang dami mo tuloy 3T and 3,4. Meron ka tuloy hypermetabolic symptoms. Ayan. Now, yung counterpart ng stimulating is yung blocking. So, ayan. So, it makes sense naman. Sana naman nagigets nyo na yung idea. Ano magiging sakit? Hyper or hypo? Hyper or hypo? Thumbs up kung hyper, thumbs down kung hypo. Ay, now, ito yung key takeaway natin dyan ha, sa mga autoantibodies na yan. Pwede silang maging present sa isang individual ng lahatan. What do you mean by that, sir? Pwede na meron kang Graves' disease pero sa serum mo merong stimulating tsaka blocking. Ibig sabihin ba nun hindi siya specific, guys? Hindi siya specific. Eh, paano ko malalaman, sir? Ibig sabihin ba nun para malaman mo kung alin yung nagko-cause, alamin mo kung alin yung pinakamadami? Aalamin ko kung ano yung pinakamadami. Okay, so gets niyo yun, 'no? Oo, gets, sir. Ibig sabihin, halimbawa, sir, may Graves' disease ako, puwedeng kung ano-anong autoantibodies yung nasa serum ko, pero nangingibabaw dun yung stimulating kasi Graves nga, eh. Oo, gano'n. Ayan, hindi ako magre-rely lang sa kanya. Oo, gano'n. Ayan, now dun tayo sa mga miscellaneous na autoantibodies kasi guys, kayo magme-measure niyan 'no, sa laboratory. Diyan niyo din masasabi kung malupit ba yung endocrinologist ng ospital niyo, kasi nakaka-relate kayo sa kanya. Ayan. Susunod ay anti-TPO. Ayan, alam niyo na kung ano yung TPO, napakahalagang component ng thyroid hormone synthesis, 'di ba? Iba't ibang function dun sa 5 stages ng thyroid hormone synthesis, kailangan mo ng TPO. Oh, pasuyo, ibig sabihin ba nun kung meron kang autoantibody against this enzyme, wala kang thyroid hormones? Yes or no? Ulit. Sa discussion natin ng synthesis ng T3 and T4, tatlong stages doon kailangan ng TPO, 'di ba? Organification para makakuha ng iodine, ganyan, ganyan, ganyan. Kung meron kang autoantibodies against TPO, mahihirapan ka ba mag-produce ng thyroid hormone? Yes or no? Mahihirapan ka. Okay? Then again, hindi siya specific. Okay? Now, also is yung thyroglobulin autoantibody, that tells a lot, 'di ba? Yung platform natin para magkaroon kayo ng thyroid hormone, pwede ding magkaroon ng autoantibody against that. So, andiyan tayo. Now,
yung mga facts regarding your autoantibodies, nandito na yan. Okay? Nandiyan na yan sa parts ng textbook nyo. Feel free to just read them. Okay? So, since na-layout ko na yung basics, mag-i-start na tayo sa diseases proper. So, break time, guys. Wag na. Wag na, sir. Ano ko ba? Kaka-umpisa ko pa lang, sir. Sir, nag-iinit pa lang ako. Ganun ba? Good for you. Okay. So, hyperthyroidism. Now, ganito ha. Gagawin ko stepwise manner yung kung paano na siya tinitake. Sabi ko sa inyo kanina, kailangan alamin mo muna kung hyper or hypo. Paano ko malalaman, sir, kung hypo or hypo? TSH tsaka FT4 lang palagi. Diba? So, kung gusto mong i-include yung hypothalamus, sige, TRH. Pero you already know how to differentiate the two. Diba? Pag alam mo na kung hyper and hypo, ang susunod na step is alamin mo yung mga diseases. Specific sa hyper and then specific sa hypo. Bakit, sir? Kasi magkakapareho lang sila ng profile. Okay? Ano ibig sabihin nun, sir? Yung mga diseases na nagkakos ng hyper, para-pareho silang ng lab result. Meron lang identifying features sa kanila. Same story goes for hypo. So, kailangan alam mo yung mechanism and then alam mo kung paano mag-interpret ng result. Okay? So, mag-start muna tayo with this very simple facts. So, yung goiter muna. So, mag-start ako doon sa, sorry. So, goiter muna, kasi baka ma-associate nyo lang siya sa isang bagay. Ang goiter, ang ibig sabihin lang nun, guys, ay enlargement of the thyroid gland. Hindi siya specific sa hyper at hindi rin siya specific sa hypo. Okay? Come again, sir. Yung goiter, isa siyang non-specific finding kasi associated siya with hyper and hypo. Habang nagdi-discuss ako, made-develop nyo din yung concept kung bakit gano'n. Now, pag sinabi daw nating thyrotoxicosis, ang ibig sabihin po nun is the clinical manifestation of excessive thyroid hormones. Ibig sabihin, mga signs and symptoms associated with a lot of TTN34. Ano ng mga example? Ano yung mga signs and symptoms na yun, sir? Pumapayat ka, hindi ka makatolerate sa sobrang init kasi ikaw mismo palagi kang nagiinit, no pun intended, warm and moist skin, tremors, so on and so forth. Okay? Yun ang ibig sabihin ng heat intolerance. Nag-a-adapt kasi yung body natin sa changes ng temperature. Kapag hyperthyroid ka, mabilis ang metabolism mo, palaging nagge-generate ng heat yung body mo kahit hindi mo naman kailangan. So kung mainit na sa environment, mahirapan ka na mag-adapt kasi mainit na nga yung environment, nag-iinit ka pa din. Okay? So yun yung ibig sabihin nun. Now, as I've been pointing out kanina pa, yung assessment ng hyper or hypo, dito natin kino-correlate sa laboratory result. So paano daw natin sinasabi na meron thyrotoxicosis? Mataas ang T3 ang FT3 and FT4 regardless of the cause. Okay? So ano yung mga disorders na nakabilong dun sa group ng hyperthyroidism or thyrotoxicosis? Number 1, and yung pinaka-the best na example, yung Graves' disease, toxic nodular goiter, uh, and so on and so forth. Okay. So, guys, mag-focus nga kayo dito, ano? So, paanong, paanong mag-focus, sir? So, isa-isahin naman natin yung mga sakit mamaya. Now, dito tayo sa laboratory finding. So, ito yung part na i-memorize nyo, no? Although, by now, gets nyo naman na siya kaagad. Ano nasabing thyrotoxicosis? Mataas ang FT4. Saan nanggaling yung FT4? Kung mataas ang FT4, makaka-influence siya sa total. Tama ba? Guys, no? Simple lang naman.
So, ang ine-expect natin ay mataas din ang FT3, so mataas din ang T3. So, ayan. Now, there are instances daw na ang T3 ay mataas, pero yung T4 ay normal. Ilang instances yun, sir? 10 to 15%. And yung mga ganitong klase daw ng condition, ang tawag daw doon ay T3 thyrotoxicosis. Okay? So, ah ayun lang naman, no? So, parang nakukuha nyo na. O, dito na tayo sa Graves. Favorite ng mga Board of Examiners. Most common cause ng hyperthyroidism, Graves. Most common cause ng hyperthyroidism, Graves. So, alam nyo na. Mas common sa mga babae, ang ratio ay 5:1. For every 5 females na magkakaroon ng Graves disease, merong isang lalaki magkakaroon ng Graves disease. So that tells a lot. Now, isa siyang autoimmune type ng thyroid disorder wherein ang idea is meron tayong thyroid stimulating immunoglobulins. Alright? Alam niyo na yung mechanism kung paano. Meron kang autoantibody na nagbabind siya sa receptor na dapat ay para kay thyroid stimulating hormone lang. So ano nangyayari? Sir, ang nangyayari, ayan, nag-overproduce ng thyroid hormones sa Graves. Ayan, kahit hindi naman dapat. Now, pwede din daw magkaroon ng mga blocking autoantibodies sa pasyenteng may Graves. Ayan, actually, you can observe a lot of autoantibodies sa Graves. Pero ang tinitingnan natin is yung stimulating autoantibodies. Okay? So, ayan na nakalagay. Oh. Kung present man yung dalawang types ng autoantibodies, yung thyroid stimulating, nado-dominate niya yung activity ng mga blocking if blockings are present. Okay? Now, ano-ano daw yung mga clinical manifestation ng isang taong may Graves disease? So, ayan na. Alam na medyo aware na tayo sa mga yan na yung weight loss, yung heat intolerance, pero meron tayong tinatawag na Graves triad. Ewan ko ba kung bakit ang hilig ng mga taong nasa allied health sa mga triads, pero it helps naman. Goiter, check. Exophthalmos, check. Ano ibig sabihin ng exophthalmos? Parang lumuluwa yung mata niya. Hindi lahat ng malalaki ang mata ay may exophthalmos na. Ayan. So, ano pa sir? Pretibial myxedema. Ano naman yun sir? Ang myxedema, kahit saang lugar, ibig sabihin lang nun ay mga waxy skin lesions. Ayan. Now, bakit lumuluwa yung mata, sir? Bakit nagkakaroon ng exophthalmos? Ang idea, namamaga yung tissue behind the eyes. Come again, sir, kaya nagkakaroon ng exophthalmos dahil nagkakaroon ng inflammation doon sa retroorbital tissue or in short, sa likod ng mata. Okay? Paano nangyari yun, sir? Kasi merong affinity doon yung mga stimulating immunoglobulins. Ayan. No? So nag-induce sila ng inflammation doon, kaya pa napupush forward yung eyes. Ayan. Makikita nyo naman yun sa mga textbook. Favorite yan ipakita sa mga textbook. For some reason, di ko alam kung bakit. Kasi ang cute ng mga malalaki yung mata. Ah, ayun. Parang luluwaksi talaga siya eh. No? Para siyang yung lola mo pag galit. Ganon. Ganon. Para siyang yung lola mo pag galit. Thank you for that visuals, sir. Okay, so, dito na tayo sa laboratory findings. I would like to point out na yung mga exam nyo ay naka-base sa laboratory findings, ha? So, ganito. Now, guys, aware na kayo sa mga autoimmune diseases. Di ba? Alam niyo na yan, no? Hyperactive immune system. Pinag-usapan niyo na sa Immunocero. Sabihin ba nun, kaya lang natin ina-identify kung merong autoantibody para malaman natin kung autoimmune or hindi. Uy, yes. Okay. So, ganito muna ha. O, isa-isahin ko. Mababa daw yung TSH kapag may Graves disease. Ganun ba yon?
'pag primary hyper, guys, 'pag primary hyper mababa yung TSH talaga kasi mataas yung T3 tsaka T4. Uy, yes. So ibig sabihin kung ika-classify natin yung grades, primary hyper, 'di ba? Kaya mababa yung TSH. So dahil mababa yung TSH kasi mataas yung FT3 at yung ayan, T3. Yung thyroid stimulating immunoglobulins daw, autoantibodies ay present sa 90% ng individuals. Classic finding daw yun sa Graves. Pero hindi daw siya necessary i-measure or hindi daw necessary na nandun siya para magkaroon ng definitive na diagnosis. I would like to point that out. Okay? Kumbaga, pwede mo siyang ma-observe doon and it is a classic finding pero since non-specific nga ang mga autoantibodies natin sa mga thyroid disorders, ayan. So, it will have its utilities pero limited lang. Now, so yun lang naman and then i-introduce natin 'tong test na 'to kasi lalabas din siya sa exam. Radioactive iodine uptake. Radioactive iodine uptake. Ano ba yan, sir? By now, naka-layout na yung story na para makapag-produce ka ng thyroid hormones, kailangan mo ng iodine. Di ba? Last week, in-emphasize ko kung gaano kahirap makakuha ng iodine. So, ang ibig sabihin lang nitong radioactive iodine uptake, mag-a-administer ka lang ng iodine na may label. So you're going to administer iodine which is labeled with radionuclide with the radioactive iodine. Ayan. Ako kung meron kang hyperthyroidism, lahat ng iodine na yon kukunin ng thyroid gland kasi nagmawala nga siya mag-produce ng T3 at T4. Uy, nakuha yung story? Diba? Ulit, kung isa kang hyperthyroid individual, ang ginagawa ng thyroid mo, produce lang ng produce ng T3 at T4. So, kung may nakapasok mang iodine sa'yo, kukunin lahat yon ng thyroid mo para gawing T3 and T4. Diba? So, since ganun yung nangyayari sa taong may Graves' disease, ano result ng radioactive iodine uptake sa mga pasyenteng may ganito? Mataas, di ba? Kumbaga, yung uptake or yung absorption ng iodine by the thyroid is enhanced. Kasi nga, ang thyroid nila ay hyperactive. Though, hindi naman ginusto ng thyroid nila yon. Kasi nga, meron lang silang autoantibody na nangingiliti palagi sa thyroid nila. Diba? Part na may sparkle, kung nagets yun. Okay, nice one. So, madali lang. Guys, ito yung pinakamadali sa lahat ng endocrine disorders. Kasi puro ganun lang yung istorya. Sige. So, interpret na natin tong table na to. Yung Graves' disease. Mataas ang FT4 tsaka FT3. Tama? Uy, mataas. Kaya tataas din si total T4. Dahil ito ay primary, ano magiging result ng TSH? Bababa. 'Di ba? Ayan. Kailangan mo pa bang alamin yung reverse T3? Nope. Not useful. Ayan, not useful. So, ayan. Ganun lang kasimple. Okay? So, ayun na. Madali na yung mga sumusunod na usapan kasi meron na kayong background sa mga thyroid disorders. Doon na tayo sa toxic multinodular goiter. Toxic multinodular goiter. Ah, huh? So, simple lang naman na. Actually, mabilis lang to. Aware na kayo kung ano ibig sabihin ng nodules? Abnormal growth na maliit lang. Ay, ibig sabihin, nodule. Abnormal growth na localized. Very small and localized. Ayan. So, pag multinodular goiter, meron kang swelling ng thyroid gland characterized by a lot of nodules. Okay? So, saan daw yun? Prevalent na naman siya sa mga women.
and, it is benign. Ayan, madali lang 'to. And saan daw eto yung tinatanong sa board exam, saan daw siya mostly nag-i-start? Doon sa colloid, which is lahat tayo familiar na, 'di ba? Ayan. So, they are typically benign, pero they can be cancerous, though smaller percentage lang yung chance na magiging cancerous siya regardless. So ang tanong, paano nag-o-overproliferate ang mga cells na nasa colloid? Gain of function mutation ng thyroid stimulating hormone receptor. I would like to be clear ha, hindi siya autoimmune. O, para magkaroon kayo ng visual, magdodrawing ulit ako. Meron ka na namang meron ka na namang pituitary gland na magpo-produce ng thyroid stimulating hormone na magpupunta sa iyong thyroid gland. Si thyroid gland nyo, in the presence of thyroid stimulating hormone, pag nag-bind na siya dun sa receptor, dalawa kasi yung major effects niya sa thyroid gland. Magpo-produce si thyroid gland ng hormones, so lalagay ko na lang dito, D3, tapos mag-undergo siya ng hyperplasia. Hyperplasia, ibig sabihin, dadami yung cells ng thyroid gland. Okay? Yun ang effect ng thyroid stimulating hormone. Kapag nagkaroon ng mutation dito sa receptor kung saan ang characteristic ay gain of function, ibig sabihin ba nun guys, gumagana siya kahit walang TSH? Gumagana siya kahit walang TSH? Yun ang ibig sabihin ng gain of function, di ba? O, so ayan na, nakuha mo na, gumagana siya kahit walang TSH. Ano nangyayari? Yung mga cells, nagiging hyperplastic, di ba? Mga cells ng colloid. Ano tawag? Multinodular goiter. Confetti, kung na-gets mo yun, like, simple-simple niya lang, di ba? Confetti. Sige, doon na tayo sa laboratory findings. Sa laboratory findings, madali lang. Kasi as I have explained, wala tayong autoantibodies, di ba? So, yun yung magdi-differentiate sa Graves tsaka sa multinodular goiter. Absent ang mga autoantibodies natin. Ayan. Tapos, eto ha, yung thyroid gland nyo daw, hindi siya diffusely enlarged. Ano ba ibig sabihin nun, sir? Kapag Graves kasi, yung thyroid gland mo, yung isang buong thyroid gland mo malaki. Okay? Pag multinodular goiter, parang meron lang mga spots na parang nakalunok ka ng holland sa iba't ibang parts ng leg mo, gano'n. Tapos naipit siya doon. Ganun yung itsura niya. Na-capture niyo ba? Para di mo na malimutan, yung Graves, siguro mukha siyang mukha siyang bullfrog, gano'n. Tapos yung multinodular goiter, parang kumain siya ng lansones, hindi niya nilunok, gano'n. Hindi niya naipon lang siya dun sa leeg, gano'n. Ayan. Sorry, walang picture. Sobrang seryoso kasi nung textbook natin, walang mga picture, ayan. So, ano pa, madi-differentiate mo din siya using radioactive iodine uptake. So, ganito. Kung yung buong thyroid gland mo malaki kapag may Graves ka, ibig sabihin ba nun, yung buong yung mga thyroid follicles mo, lahat sila nag-absorb ng radioactive iodine. Sa tingin niyo, ganun yun? Ayan. So, pag nakita mo siya, homogeneous. Ibig sabihin, yung buong thyroid gland mo umiilaw. Kasi kung saan napupunta yung radioactive iodine. Pero sa toxic multinodular goiter, dahil iba't ibang parts lang yung nagiging hyperactive, so ano yung makikita mong radioactivity dun sa thyroid gland ng pasyente? Patchy or heterogeneous. Right? So, okay, gets sir. Oo nga, medyo madali nga lang sir. Gets ko na. Sige. Matanong. Ibig sabihin ba guys, kapag ka
multinodular goiter. Ganito din yung profile na result. Kagaya ng Graves. Yes or no? Yes. Ayan. So, gagamit ka ng ibang test para ma-differentiate yung dalawa. Yun lang. Sa hyper. Wow, ang bilis natin. Okay, hyper na. Marami pang hyper na ilalagay ko na lang yung sa handout nyo na marami pang hyper. Ah, yung reference lang na ginagamit ko ay ano kasi siya ko. It's for the experienced medtech. Ganun kasi siya. Yung mga common lang. Now, doon na tayo sa hypo. Pwede break time muna. Ayun na gumana ng lalamunan ko. Break time muna. So, 5 minutes lang. 5 minutes break time.